So, alam ko guys, alam niyo na po lahat, no, na nag-hold po ng press con po ang SB19, no. Ang nakakatuwa lang dito guys, no, kasi yung, kung naaalala niyo po yung video before, no, nung nagsisimula pa lang sila, no, ito rin po, same na same po yung venue guys, no. Like, yung may nagsabi na, ba't daw sila nag-makeup, mga ganun guys, no. Ito, tinan na natin mo guys. So, very big shout kay Miss O, and then meron tayong mga ibang mga titingnan guys, na mga clips or videos or mga photos guys. Okay. This exact venue, siguro, I think. SB19 holds latest press con at the same venue as their first ever press con where the media roasted them. Same seat arrangement, same venue, and SB19 even Ayan, recreated. may kita nyo guys, no? Same seat arrangement siya guys. Ayan. Ayan. So, si Josh, yan. Si Josh. And then si Ken. Okay. And then si Justin. And then si Pablo. And then si Stel. Same venue, and SB19 even recreated the same poses they did at their first ever press con. Oo nga, no? Si Stel Lagpis. Ay, pero si Ken di siya naka-anong kamay, eh. Press con back in 2019. Ooh. This is indeed a full circle moment. Now in their Wakas at Simula press con, the boys reminisces that unforgettable interview and how far they've gone. Ang gusto ko naman naman, asan na kaya yung nag-interview sa kanila na yun guys? Asan na kaya siya? Maganda sana kung ano, no? Kung andyan din siya mismo, no? Tapos, kumbaga, kami yung sinasabi mo ng ganun before, o tingnan mo ngayon. No? Pero kasi, hindi naman talaga matatanggi guys, na yung mga nag-interview, yung mga media, talagang gagawa ng issue po yan. And magkataon sila ng mga ganun. Lahat ng magawa, yun yung work nila eh. Kaso meron lang talaga mga inconsiderate po talaga guys, no? And yung tipong kahit hindi na dapat sana itanong, tinatanong pa nila, no? Pero akala kasi nila siguro yung SB19 before is wala. Yun lang ginagagawin nila, no? Pero kayo tayo naman, di ba? Solid. Sinasabi, P-Pop Kings. P-pop, di ba? So, siguro mag-share lang po ako ng interesting fact. For us, honestly, this exact venue, siguro, I think it was like, maybe Si Ken kino-comfort si Josh. 5 years, 6 years ago or something, baka more. During that time, no one really actually considered or know anything about P-pop. So we were roasted by a lot of medias, and they told us, how are you gonna introduce P-pop to the world or to the Philippines? And right now, siguro sabihin ko lang, David, but during those times, unplanned siya, na parang, they were stereotyping us na copycats. So, nagkaroon pa kami ng konting, Yun dun sa copycats na sinasabi ni Josh, no? Kasi hindi naman matatangi guys, no? Ilang beses ko na rin sinabi, no? Talaga napakalaki ng influence talaga ng K-pop po sa SB19 before guys, no? Pero ngayon guys, nakita niyo naman, no? May sarili silang identity, yung touch nila sa music guys, no? Lalong-lalo na guys sa dance choreography guys, no? Grabe yung pagka-unique ng choreography nila, no? Wala akong nakikita pang ibang grupo guys, to be honest with you, wala pa akong nakikita ganung klaseng choreography guys, no? Kasi si Sir J, no? Talagang iba talaga yung style niya, si Sir J of XP Jensen, Sir J of, alam niyo na guys, no? Sobrang na-hone niya yung talent niya sa mga ganong klaseng pag-choreograph. Solid. Nagkaroon pa kami ng konting discussion. How are we going to call ourselves, di ba? So I told everyone na medias, yung mga parang interviews namin, I said, P-pop po yung tawag sa amin. Kasi ginagawa kami K-pop Filipino, which is very, syempre for us, in a way, we respect it. Syempre we respect all genres and we get inspirations from them din naman. We're not gonna deny that. But syempre yung parang feeling na stereotype ka, it hurts us kasi we're Filipinos, di ba? And then, ayun, I think right now, tulad nga na sabi ko, it's given. We don't really have to say a lot or it's more than enough for us na na-introduce namin siya na-inspire namin yung mga tao to join this movement. Actually guys, napakarami nilang na-inspire talaga guys, no? Then yun, nung simula nung lumabas po ang SB19, no? And then parang nandun na sila sa moment na yun guys, no?
Talaga dami naglabasan po talaga mga P-pop groups po talaga guys, as in. Before guys, no? Before guys, ang mga tatandaan ko lang kasabay ng SB19. SB19, yan, Bini, BGYO, Alamat, and then meron pa mga nauna pa guys sa SB19 pero yung tipong halos hindi ko alam ka-generation ng SB19, yan po yung mga P-pop groups, no? Yan, SB19, Bini, BGYO, Alamat, and then andyan din po yung MNL48, and then correct me if I'm wrong, comment down below. Napakarami po guys, no? Pero yun yung mga tatandaan ko, pero ngayon sobrang dami po naglabasan. Actually guys, to be honest with you, hindi ko na po napapanood yung iba talaga guys, kasi hindi ko na po napapanood yung iba dahil sa sobrang dami na po talaga, no? And then yun, dumating pa nga sa point guys na yung mga nagre-release po ngayon ng may mga lumalabas ngayon ng mga P-pop groups, no? Halos ayun, may opinions, no? Halos opinion, no? Talagang halos pare-pareho na po sila ng style, no? Pag lumalabas sila, yun at yun na po talaga, no? Kumbaga nag-set kasi ng standards din ng SB19, no? Kaya ayun, yun sila yung parang titingnan nila, no? Pero ayun, I hope na yung mga lalabas ng mga P-pop groups ngayon guys, no? Magkaroon sila ng sarili nilang identity, no? Kasi alam ko mahirap din magkaroon ng sariling identity. Mas madali kung meron tayong blueprint na sinusundan, no, di ba? Pero ayun lang, for me, I hope magkaroon sila ng sariling identity. I hope magkaroon sila ng mga bago nilang tatahaking projects, no?